Jackie Gonzaga buntis nga ba? At it's showtime, mawawala na nga ba sa GMA? Yan at iba pang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Lunes, October 14. Pero bago natin talakayin yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko at pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So mga kaparokya, umpisa natin sa pagbati ng maligayang kaarawan sa henyo master ng Eat Bulaga na si Joey De Leon. So last Saturday nga ay sinelebrate ng Eat Bulaga ang kaarawan nito kung saan nakasama niya ang kanyang asawa, mga anak at apo. At nandun din ang anak nitong si Kimpi De Leon na ayon kay Joey De Leon ay nagkaroon daw di umano ito ng tampo sa kanya dahilan para hindi sila magkita nito ng matagal. Pero at least ngayon ay okay na po ang mag-ama at sana paminsan-minsan ay mag-guest host ito sa pananghaliang programa ng Tito Vic and Joey. Actually mga kaparokya, ngayon po ang exact date ng birthday ni Henyo Master at siya po ay nagdiriwang ng ika-78 taong kaarawan or 78 years old na po ang ating Henyo Master. Kumbaga advance celebration ang ginawa last Saturday dahil pag Monday po ay recorded po ang episode ng isa sa pinakamatagal na programa sa mundo at isa sa pinakamatagal na show dito sa ating bansa or pinakamatagal po na show dito sa ating bansa. Samantala muling nagbalik sa ASAP stage ang legit or yung former legit Tabarkads host na si Maha Salvador. So after nitong mga anak ay muli na namang tumapak sa entablado ng longest running variety show ng ABS-CBN ang asawa ni Rambo Nunez. Ang pagbabalik ba nito ay hudyat din ba na muli nating makikita sa Eat Bulaga ang dating legit Tabarkads host? Wala pong imposible yan mga kaparokya at kinukonsidera nito na siya ay legit Tabarkads at ninong nito ang legendary trio na Tito Vic and Joey sa kanilang kasal. At syempre, welcome na welcome ito sa pagbabalik nito sa entablado ng Eat Bulaga. At sana nga mga parokya, marami nagsabi na makabalik din ito as host ng nasabing pananghaliang programa ng iconic trio. Samantala, sa highest views naman po tayo ng dalawang noontime show last Saturday. So, mga parokya, 2 weeks in a row na nga pong hindi naabot ng It's Showtime ang target daily average views nito na 100,000. Even Vice Ganda has been around. Habang ang Eat Bulaga ay 2 weeks naman na na-reach ang daily average views nito na 80,000. So yun nga mga parokya, sa oras na 1:15 PM sa segment na Gimme 5, ang Eat Bulaga ay may 93,000 highest views at ang It's Showtime naman po sa oras na 1:16 PM sa segment na Kaloka Like, sila po ay may 78,000 highest viewers. So kung may mali man dyan sa views or highest views na ginawa natin mga kaparokya ay base lang po yan sa naabutan ko. Magkaganon man, dito po ay muli na naman nakuha ng Eat Bulaga ang target daily average views nila, samantalang ang It's Showtime naman po ay hindi. So again, 2 in a row or 2 weeks in a row or 12 days na pong hindi na-meet ng longest running noontime show ng ABS-CBN ang average views nito na 100,000. Bakit 100,000 average views ng It's Showtime mga kaparokya? Dahil ilang buwan po nilang nakuha ang ganyang views lalo na nung kasagsagan ng Mini Miss You at especially For You. Kumbaga, minani nila ang 100,000 viewers before. At paminsan-minsan naman po ay naaabot po nila ang 100,000 viewers lalo na kapag present po si Ann Caboga Bolistar Vice Ganda. Samantalang ang Eat Bulaga po ay nag-improve, kumbaga nag-accelerate po ang views ng Eat Bulaga from 60,000 highest views na naging 70,000 at ngayon po ay 80,000 highest average views. Bago natin talakayin ang main topic natin mga kaparokya ay mag-shoutout muna tayo. Unang-una, sinashoutout ko lahat ng viewers ng It's Showtime and of course ng Eat Bulaga. Special mention po kina Miss Heidi Gutierrez, Kudro on Letter, BSD, TVJ Jaworski, Jeanette Encaja, Ninja Jack Monster, Reynaldo Publico, Froilan S. Guerra, Derek Pilapil, Cristina Delfino, Ellie De La Cruz, Ashley Gray, Rosalyn Rojas, mga new viewers ko na sina Evie Almozara,
William Almones, Glyceria Pacaira, O Gonggong, at Chester John Ecleo. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. Samantala, nagkaroon nga ng press con ang Madlang People Noon Time Show kamakailan. At ilan sa mga naitanong dito ay kung totoo nga ba na buntis ang It's Showtime host na si Jackie Gonzaga at ang ama nga ay ang partner ni Vice Ganda na si Ayon Perez. At isa din sa itinanong ay kung totoo nga ba na mawawala na ang It's Showtime sa GMA Network. So ayon naman po sa main host ng ABS-CBN Noontime Show na si Vice Ganda ay fake news daw di umano ang mga kumakalat na balita na yon. Madami daw mga trolls at sinusubukan silang gibain. Demolition job daw di umano ang ginagawa ng mga trolls. So yun nga mga parokya, marami talagang naglilipa ng mga fake news or fake account na mistulang trolls kung saan pinatunayan na din yan ng Pasig City Mayor Vico Soto kaya hanggat hindi nagsasalita ang management ng GMA at ABS-CBN ay magsisilbi pa din itong walang katotohanan. At kung mawala man ang It's Showtime, if ever man, hihinto na ba ang mundo ng It's Showtime? Tingin ko hindi dahil sa dami na din ng pinagdaanan nito, ngayon pa ba sila papatibag? Sa ngayon, di po tayo naniniwala dyan dahil kung tutusin, ang mga tape defender po ang naglalabas ng ganyang kwento dahil nga sana babalitang babalik na ang kanilang sinusuportahang production company. Baka kasi isipin ng mga It's Showtime viewers or solid viewers ay ang defender po ng Tito Vic and Joey ang siyang nagpapakalat ng fake news na yan. Pero tingin ko po ay ang tape defender dahil madalas ko po nakikita na parang tila masaya po ang tape defender tulad nila ganyan. Hindi ko na po i-mention yung mga pangalan pero alam nyo naman po kung sino yung tape defender na mga yon. So yun nga mga paroka, kayo, anong agree din ba kayo na ang tape defender ang nagpakalat ng ganyang issue regarding sa It's Showtime? Please comment down below. So hanggang dito na lang mga kaparokya, mag-ingat po tayo. Thank you and God bless.